Kapwa stranded ang mga lokal na pasahero at dayuhang turista dahil sa pagkansela ng biyahe ng mga barko sa Cebu. Bunsod pa rin yan ng banta ng Bagyong Basyang. At mula sa Cebu City, saksi live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Piya, sa mga oras na ito, naranasan na ang pabugso-bugsong pag-ulan at malakas na hangin dulot ng Bagyong Basyang dito sa lalawigan ng Cebu. Nasa storm signal number 2 na ang southern portion ng lalawigan. Naunang lumikas sa gym na ito ang mga pamilyang nasunugan noong January 18. Wala pa silang ibang mauuwian at dahil sa Bagyong Basyang, nangamba sila lalo't binaha ang nasabing gym nang humagupit ang Bagyong Tino noong nakaraang taon. Andam gid. Kay para isipti ginamo mong kinabuhi. Kabilang ang pamilya ni Maribel Cardenas sa mga nakaranas ng hagupit ng Bagyong Tino. Kaya kanina, abala na siya sa pag-iempake at pag-akyat ng ilang gamit sa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Ang among mga salinag, ipanood ko na mong sako. Kay in case of na ay kanang ingoy nga bakwit, mga bakwit na sa admin niya, ilabi pa ang mga bata. Kagabi pa lang, kansilado na ang ilang biyahe sa Pantalan sa Cebu. Ayon sa Philippine Coast Guard, hindi bababa sa 632 na pasahero ang stranded. May mga natulog sa Pantalan. Mahirap talaga pag wala kayong budget kasi mahirapan nyo dito. Dari rin mag-stay na may pom dire. Salamat po mi sa kapitan dire na nagpakuan sa mga dire. Pati mga dayuhang turista hindi makabiyahe. We were in Palawan before and it was really good because weather is really good, and now in Cebu it's we are really scared. We don't know what to do. We hope that we will still enjoy our trip to Bohol. I would like to go to Siquijor today, but as I found out today, it's not possible because of the typhoon. Kababayan na planong magbiyahe kaya si so magkuhan na ka, mag-continuous monitoring ka sa una sa Pag-asa. Mag-check naman na natin online kung naabay storm signal ang kaning atong province ng Cebu o kung ang mga area kung ang katagulong. Sa Tagbilaran City, Bohol, iniligpit na ang mga billboard na posibleng masira at maging sanhi ng panganib tuwing may malakas na bagyo. Inilipat na rin muna sa mas ligtas na lugar ang mga bangka sa Panglao Island. Sa Negros Oriental, sinabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na magpapatupad sila ng preemptive evacuation sa lahat ng mga nakatira malapit sa dagat, ilog at sa landslide-prone areas. Pia, nandito tayo ngayon sa loob ng Command Center sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO, kung saan nakaantabay ang lahat ng mga personnel 24 oras para imonitor ang iba't ibang bayan at lungsod sa lalawigan. Mula dito sa Cebu para sa GMA Integrated News, ako si Alan Domingo ng GMA Regional TV, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.